Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, itong video na to is kwentuhan lang sari-sari topic. So, ito kasi ang realization ko. Napansin ko sa tao, particular na sa mga babae, is kagaya rin talaga siya ng lalaki. Sila lang talaga may upper hand kasi sila picker sa dating and relationship, di ba? So, ideally, kahit lalaki is gusto rin talaga nila i-delay ang i-delay tsaka makarami rin ng may sex na babae, di ba? Sa babae naman, ganun din naman, same din naman. Kaso, meron kasing stigma, tsaka shaming, tsaka social construct. Ngayon, dahil sa feminism is niliberate na sila sexually. Kaya mostly ng babae nagli-lean towards talaga dun sa 20% na sinasabi natin na mga pogi at attractive. Yan yung ginagamit nila na pang short term or ons. Tapos, yung pang long term, yan yung mga average looking tsaka pangit. Kasi yan din yung common sa lipunan. Nakikita nila na pang araw-araw sa trabaho, sa eskwelahan. Usually, bihira ka lang makita talaga ng may itsura talaga sa personal na pogi talaga. Babae kasi, ewan ko yung babae, parang halos lahat sila average lang din naman talaga eh. Same din naman talaga yung percentage ng looks ng babae at lalaki. Na common din naman talaga sa babae is yung mga average looking. Bihira lang din yung mga may itsura. Pero mas rare talaga Chad kumpara sa mga high-tier Becky. Kasi yung mga high-tier Becky, mas marami ako nakikita na may itsurang babae. Pero yung mga lalaki kasi, hindi naman sa nagko-compare ka sa sarili mo sa ibang lalaki. Pero tinitingnan ko talaga yung mga mukha rin ng mga lalaki na nakakasalubong ka pang araw-araw is napaka-rare talaga ng may itsura talaga. Face tong sinasabi ko hindi to yung ah, yung naglo-looks max, looks max, tsaka yung talagang male gaze na sinasabi natin. Pero yun nga, napakabihira lang. Yan din yung sinasabi ni Rom Wills na mga select yung mga charismatic na lalaki. Ang mga select. Kasi naniniwala ako dyan na wala talagang ah, ah, game kung pogi-pogi ka talaga kahit saan bansa ka pumunta. Titingin at titingin talaga yung babae. Kasi nga, iisa, iisa lang yung bone structure niyan, tsaka jaw. Yung jawline talaga, tsaka yung orbital. Halos magkaka-same lang sila. Nag-iiba lang ng ethnicity, tsaka height. Doon lang nagkakatalo. Pero, kung titingnan mo yung bone nila, same, halos same din talaga. Kasi onting millimeter lang ng palya dun sa jawline mo. Malaki effect niyan sa sa looks mo talaga. Di ba yung mga Indians, tapos ba yung mga ibang lahi, Europeans, puti. Okay naman yung ramos nila, mahahaba naman. Kaso, parang may mali pa rin talaga. Hindi aesthetic appealing siya eh. Na hindi talaga siya aesthetic. Kasi nga, bakit ganun? Nakukumpara ko kasi sarili ko eh. Maraming matatangkad sa akin na puti. Pero sa female gaze, hindi talaga sila tinitingnan ng babae. Yung babae tumitingin sa akin sa mukha ko. Kasi nga, konting mali lang ng millimeter. Di ba pinost ko na yung picture ko na sa inyo. Although soft yung feature na mukha ko, pero compact siya. Ikumpara mo yung compactness ng mukha ni Leonardo DiCaprio sa mukha ko. Tsaka ni Sapphire, yung pinost ko rin sa community. Same na same, compact talaga. Although oval yung face ko, kay Leonardo DiCaprio is heart shape. Kay Sapphire is yung typical na Chad talaga. So, parang ka-shape ko ng face si Justin Bieber tsaka si Zayn Malik, ganun. Si Zayn Malik, mga soft features. Pero, sa hairline, doon lang kami nagkakatalo. Mababa yung kay Zayn Malik, mababa yung hairline niya. Sa akin kasi pantay lang eh.
Yun din palang na ano, na equal kasi yung upper middle tsaka lower third ko eh. Pero yun nga, medyo asymmetric pa yung mukha ko pero talagang nakakaano pa rin talaga ako. Tsaka napansin ko rin sa mga babae, yung mga prime age din talaga. Particular talaga sila sa looks. Kasi kahit tong sub 5 na Pinay na naka-ons ko, particular talaga siya sa looks. Kasi yung last na SEX niya is last year pa, 1 year ago na. Tapos binigay niya sa akin sa first date. Parang date na consider yun kasi niyaya ako lumabas. Tapos sabay, pinag-drive niya ako doon sa parke. Tapos sabay, kumain kami sa labas. Kanya-kanyang bayad yun. So kinain ko burger siya. Chicken burger. Tapos, nung drop niya na ako dito sa bahay, sa flat ko, sumama naman siya kasi titingnan niya raw yung ano. Tapos doon na nangyari. The first date lay yun. Yun yung tinatawag ko sa strike. Kasi dinadirect ko na rin siya eh. Gusto kita i-fuck. Sabi kong ganun. Doon pa lang sa parke pa lang yung nakaupo kami nagkukwentuhan. Na ano. So, yun yung napansin ko sa mga 18 to 25 na babae. Lalo na pagka nakapag-aral yan, tapos may kaya naman, is tsaka nagtatrabaho. Mas priority talaga nila yung may itsura talaga ng lalaki. Kasi nakasalalay sa kanila dyan yung genetic line eh. Kasi malilibog yung mga ganyan, tapos marami pang fantasy yan at imagination. Hindi pa realistic mag-isip yan kasi nga gusto nila i-delay kasi nga bata pa sila, marami na nag-hit sa kanila. Pero alam din nila yung value nila na bata sila. Alam nila yan na ano. Kasi nagulat ako na pinakamatanda pinatulan niya. Sub 5 yun nagtotomboy pala siya. Marami siya na finger na babae. Pero sa lalaki, dalawa lang nakagalaw sa kanyang lalaki. So, pangatlo ko. So, sub 5 yun tsaka 22 years old yun na babae. So, ang naka-imprint sa kanya, pangatlo ko. So, hindi rin ako naniniwala na mostly ng mga babae na siguro pagka 30 rin na 30 na yung edad, mataas yung body count. Kasi, biruin mo, yung katrabahong ko, Koreana, kaka-graduate lang, 22. Western country na ako or dito lang talaga sa field ko, marami talaga single na babae. Tingin ko sa feed ko talaga kasi nga medyo mapihikan to mga to eh kasi nga nakapag-aral eh. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas na talagang matataas talaga body count ng mga babae. Pero sa field ko talaga, kahit sa Pilipinas pa, meron nga ako nakaka-date na 30 na virgin pa talaga eh. Ewan ko dyan sa field ko, ang dami talaga single na babae dyan, promise. Wala talagang competition talaga. Tinanong ko na nga rin siya eh, sa batch nyo, ilan ba yung lalaki? Out of 200 daw, 5 lang yung lalaki. Wala talagang gusto mag-nursing na lalaki talaga. Kasi tinatamad or hindi nila nakikita na manly yung trabaho na gano'n. Pero advantage sa akin yun. Kasi nga, parang mas marami kang nagiging prospect, ganyan. Pero yun nga, yung sinasabi ko sa inyo, 18 to 25, lalo na pag nakapag-aral. Priority talaga niyan, may tsura talaga. Tsaka yung jawline ko nga rin pala, pinuri niya. Pinuri niya yung jawline ko. Tsaka, biruin mo, layo talaga ng agwat. Ito na yung malaki na age gap. Kasi, teka, ipopost ko, kakalculate ko, 22 siya, 38 ako So, 16 years age different. So, para na niya akong tatay din. Tapos ginalagala niya ako doon sa parke. Tapos sinabi ko, hindi ka ba naboboringan sa akin? Sabi kong ganun. Kasi nga hindi naman ako ganong nakikipag-usap. Parang
Introvert kasi ako eh. Sabi, hindi. Di sana hindi na kita niyaya. Kaya yan yung nagpapatunay sa akin na wala talagang game. Pag gusto ka talaga ng babae is talagang gusto ka niya. Kahit ano pa sabihin mo niyan. Kasi turn on na siya in the first place. So, nag-confirm sa akin nun is si Alan Roger Curry. Kahit pa maging bastos ka dyan, basta may tsura ka, tsaka attracted na talaga yung babae is positive sa kanya yun. Ano. Tsaka wag ka lang maging judgmental, yung parang lalaitin mo siya or ano. Kasi kahit na pogi ka, kung judgmental guys, mata-turn off din yung babae. Kasi mahihiya eh. Nagkikreate ka ng barrier. Eh, enlightened na yung mind ko eh. Hindi na ako talaga judgmental. Wala na akong pakialam dyan eh. Sinabi ko na rin yan sa kanya na ano eh, wala talaga akong pakialam na sa itsura eh. Sinabi ko mismo talaga, basta ang gusto ko lang talaga mag-bust ng nut. Sinabi ko mismo talaga yun. Oh, eh pumayag pa rin siya. Sabagay, sub 5 naman siya. Pero, ah, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na pag gusto ka talaga, wala talagang game na ano. Kaya nga si Richard Ramirez, di ba? Kahit na alam ng babae na mamamatay sila, eh, talagang sumasama pa rin talaga yung babae sa kanila. So, yun yung sinasabi ko. Tsaka, ganoon din yung Koreana na ano, na 22 years old. Kasi kwento niya virgin pa raw yun. Pero may boyfriend na. Parang 2 years na ata sila ng boyfriend niya. Tapos wag ko raw itry kasi daw Catholic. Sabi ko, huh? Sabi ko gano'n. Napaisip na lang ako. Pero kinakausap kasi ako nun eh. Pero tatry ko, iyayain ko ng ano, companionship, ganyan. Tapos pag lumabas kami, dun ko na ida-direct approach din. Wala naman kasi akong pakialam sa judgment ng tao eh. Kung bahala na sila kung anong sa utak nila yan. Sila naman nagdadala ng judgment na yan. Basta ako, ginagawa ko lang yung gusto kong gawin. Pero may freedom pa rin sila na mamili. Kung gusto nila dun sa gusto kong mangyari. Kung hindi, di okay lang din. Wala namang masama eh. Basta ang binibigyan lang kita ng ano, ng choice. Hindi naman din ako magbabago kahit i-reject mo ako. Kasi wala na sa akin yung ego eh. Na-drop na sa akin yan. Meron iba mga lalaki pag nag-reject nagbabago. Ako kasi wala na kasi ako nararamdaman talaga ng mga kung ano-anong negative na emotion or halot-halong emotion talaga. Kaya nga makikita nyo sa face ko talaga, napaka-poker face talaga ng mukha ko. Na ano, ngingiti ako. Pero after nun, yung balik sa normal, stillness na talaga siya. Kaya malakas loob kong magsalita ng mga direct approach kasi nga wala akong nararamdaman na shame yung mga ganyan. Kasi alam ko naman din yung mga tamang sasabihin or hindi. Yun lang kagandahan. Tsaka wala rin talagang game, di ako naniniwala dyan. Sinabi ko rin na ayoko ng marriage, ayoko ng relasyon. Anong ginagawa niyo sa relasyon? Sabi ko, magmo-mall tapos magche-check-in. Yun lang yung sinasabi. Which is totoo talaga. Wala talaga ako, di talaga ako nagsinungaling. Sabi niya, hindi raw relasyon yun. Sabi niya, hindi relasyon yun. Ang relasyon parang may date-date na ganyan. Eh para sa akin, relasyon na rin talaga yun eh. Biruin mo kahit mall lang kayo tapos magche-check-in parati. Ganun pa ulit-ulit. Yun lang sinabi ko. Which is yun naman talaga yung ginagawa ko kahit dati pa. Paulit-ulit lang talaga. Hindi nila kino-consider na relasyon yun. Baka ang iniisip nilang relasyon yung iwa-wine and dine or igagala, yung mga ganyan. Which is, may sense din naman kasi nga, yun din yung ginagawa ng mga 80% diba na nasa relasyon. So, ibang-iba talaga yung experience ng ano talaga. Pero, ang kagandahan lang sa average looking na lalaki tsaka pangit, nakukuha nilang babae is may tsura talaga. Hindi kagaya ko, mga sub 5 nakukuha ko eh. Pero pwede ko namang gawing i-direct yung mga may tsura. Itatry ko yung Korean kasi mukha talagang gusto niya ako eh. Tsaka nagagandahan din ako talaga dun ng cute niya eh. Tapos mga height ata nun, 5'5" ata. O mga ganun, 5'5". Itatry ko yon yung may boyfriend na yun pagka talagang kinakausap ako.
Kasi bakit boyfriend na niya yun, ba't di pa sila nag-SCX? Yun yung sinasabi ko sa inyo na three strikes rule. Kasi parang, biruin mo, hindi sila nag-SCX ng boyfriend niya, tapos kinakausap pa rin niya ako. Yung parang una talaga, yung lumalapit. Yan yung sinasabi ko, flirting and seduction tawag dyan. Na pag nilapitan ka ng babae, tapos sila gumagawa ng paraan. Parang yung naka-ons ko, di ba? Siya yung nagyaya na lumabas after ng duty. May gagawin ba daw ako? Ganyan yung mga sabi ko, wala naman. Eh alam ko na yun eh. Pag nagyaya ng ganun, ibig sabihin, doon na mapupunta yan. Kaya ano, pinatos ko na dahil uh, ano na yun eh. Siya na lumapit talaga eh. May mga ganun talagang babae pagka ano talaga. Meron nagsasabi mga Pilipina lang gumagawa nun. Hindi meron talaga pag kahit ibang foreigner. Naranasan ko na rin na i-approach ng single mother, di ba puti. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaso yun, wala kasi ako interest dahil malaki na yung anak niya parang siguro mga 8 years old na yun, mga ganun. 8 years old na yung anak ng babae. Tapos kasama pa niya, tapos ginagawa niya ako ng move. Parang nakakahiya naman yun. Although, kung habol mo naman talaga ons, pwede talaga yun. Kaso nga lang, hindi ko na kasi talaga trip yung may mga anak talaga eh. Kasi sabit lang yan eh. Na ano eh. So, yun yung napansin ko na ano, sa mga 18 to 25 na babae. Meron nga mga doon sa Facebook group eh, na talagang upfront na talaga sa hanap nila eh. Yung mga sinabi ko nga sa inyo, hanap nila ng kukwentuhan, gala, i-date sila sa labas, tapos sabay ano, yung pagpo-pro nga, ganyan, date pro. Tawag nila doon meet up, pero pag meet up, nakipag-meetmatic na raw yun na may mangyayari ganun. Pero depende rin yun, di ako naniniwala 100% kasi minsan talaga nag-i-spin ng plates yung babae. Parang ilan kayong ini-entertain tapos papakiramdaman niya kung kanino siya makikipag-SEX, yung karapat dapat. Alam ko yan kasi naranasan ko yan na nagbabago isip nila. Tapos biglang pagka hindi nag-work yung isa ko, kontakin ka niya uli. Tapos biglang dun magmamakaawa. Kasi naranasan ko yan eh. Na bigla akong tinawagan. Tapos parang magmamakaawa. Sabi ko, baka na pump and dump to. Na ano. Tapos yun din pala. Yun, di ba sinabi ko nga sa inyo. Dun sa, itong latest is, sabi ko hindi ko pa na-experience yung threesome. Sabi yung ganun. Yayain mo yung mga kaibigan. Ayaw niya na yayain yung iba kasi nga gusto niya lang siguro solohin ako or something. Baka may binabalak na gawin akong regular. Pero parang wala na akong balak eh. Gusto ko isa lang talaga eh. Kahit pa sabihin mong ano. Gusto ko i-try talaga dun sa puti eh. Tsaka dun sa isa kong katrabaho ng Korean. Yung dalawa talaga yung prospect ko eh. Tsaka yung isang Pinay din. Na ayun nga pala, segue tayo dyan sa Maris Racal tsaka kay Rico Blanco. Nakipaghiwalay si Maris Racal kasi nga yung edad ni Maris Racal is hindi talaga seryoso yan. Gusto pa mag-explore talaga kasi 25 pa lang yata siya ngayon eh. Pero parang bad move yung ginawa ni Maris Racal kasi nga 25 na siya eh. Ganyan yung mga babae kasi nga sa dami ng option nila, hindi nila nakikita yung future. Ang nakakakita lang nun is yung talagang salat talaga sa buhay. Kasi nga, biruin mo, bata pa lang nagpo-pro na. Tapos gusto talagang maghanap ng mayaman talaga for lifestyle. Pero yung may mga nagtatrabaho nga na babae, tapos anak naman ng average income earner, is hindi nila naiisip yung ganun. Karamihan na, pero hindi naman lahat sinasabi ko. Karamihan ganun. Kasi patunay pa lang dyan, biruin mo, kahit nga masingle yung mga katrabaho ko na babae, na virgin pa, 35 na. Hindi naman talaga sila yung desperado talaga eh. Talagang ano eh, syempre
gagawin lang nila yun sa pogi. Pero ganun pa nga rin, ikaw pa rin talaga mag-uuna. Ang mga gumagawa lang talaga ng movie, sub 5 lang talaga. Kaya hindi ako naniniwala na may magandang siguro kung yung maganda na magagawa ng move is gagawa nila ng move yung hindi pogi, yung beta provider. Na mayaman talaga. Kagaya nila Heart Evangelista, di ba? Beta provider Tony Boy Cuanco. So, yan nga, yung kay Maris Racalis. Predictable na yan eh. Na dahil nga ganun, ginawa niya lang explore. Alam ko naman din naman na ginagamit lang din ako ng mga batang babae na pang-explore lang na, nakatikim ako ng matanda, ganyan. Alam ko naman yun na ganun, na ginagamit lang din ako. Kasi nga yung mga bata, nag-explore pa yan. Tas may mga bucket list din yan. Parang ako lang din, nung bata ako, di ba? Ginagamit ko lang din yung matatanda pa sa akin na nagkakagusto sa akin, di ba? Same din nila. Pero ang kagandahan sa mga bata pa, kasi talagang inaamoy ko yung katawan nila. Same talaga lahat. Na kaya talagang youthfulness talaga yung commodity talaga ng babae talaga eh. Kasi amoy high school talaga sila eh. Biruin mo ako lang tumatanda, 'di ba? Sabi ko nga, wala ako nakadate na 28 na SEX pala na 28 pataas. 27 pababa lahat. Ako lang tumatanda talaga. Kwento ko rin sa kanya yun na pumunta ako sa supermarket. Parang 3 times ko na nakita yung tingin ng babae na malagkit. High school, tatlong beses sa high school na estudyante. Sabi niya sa akin, wag kang papatol sa mga minors. Which is wala naman din talaga akong balak. Pero yun nga, sinasabi ko sa inyo is kahit bata pa yan na na bata pa yung babae is talagang nalilibugan din talaga yan. Same sa lalaki. Tapos, yung tingin talaga nila is talagang may laman. Lalo na pagka-attracted siya dun sa lalaki na yun. Kasi, na-experience ko na yun. Kaya hindi, alam ko yung titig na ganun eh. Kasi, bata pa lang ako, nakikita ko na yun sa babae. Para sila nakakita na alam mo yung tinitingnan si Kobe Bryant tsaka si LeBron James. Yung kay Halle Berry, tiningnan niya si Kobe Bryant. Ganun yung tingin nung karamihang babae pagka-attracted sa lalaki. Kaya nakaka-relate ako dyan. So, yung kay Maris Racal, predictable na rin yan. Parang hindi kawalan eh. Naiiyak sila. Kasi nga yung pinagsamahan tsaka shaming. Pero, yun nga, nagbago ka kasi ng isip si Maris Racal. Feeling ko naboringan to, which is yun talaga yung common na nangyayari sa babae, naboboring sila. Mabilis sila maboring. Hindi kagaya ng lalaki na gusto stable. Kaya nga ako hindi na, parang wala na sa picture ko makipag long term talaga. Kung sino na lang talaga yung sasakay talaga na sa plano ko eh. Na wala na akong pakialam sa itsura kasi nga, hindi ko naman talaga purpose talaga mag-anak. Wala talaga akong purpose. Tsaka malakas din loob ko sa mga sub 5 kasi nga, napakaslimang chance talaga na magkaanak ako dahil sa varicocele ko nga, di ba? Kasi, nakwento ko na nga sa inyo yan. So, kung kayo talagang active kayo at nagkaanak kayo ng mabilis is wag nyo na i-try yung move na ginagawa ko na kung sino-sino na lang para sa lahat. Kasi makakabuntis kayo. Ako hindi naman ako makakabuntis eh. So, yan. Yung 1825, pasok si Maris Racal dyan. Nagbabago talaga sila ng isip. Tsaka naboboard. Same mo rin, lalaki, di ba? Pagka may familiarity na naboboard ka rin talaga. Yung mga iba nagtatagal, yung mga may pamilya at anak tsaka kasal. Nagtatagal na lang yun dahil sa dahil sa paper, sa kasal, tsaka sa anak. Doon na lang talaga sila nagtatagal.
Kasi may responsibilidad na sila talaga na pinaninindigan. Yung isa, responsibilidad dahil kasal sila. So, parang wala naman din papatol sa kanila pag nalaman ng kasal kasi makakasuhan nga. Tapos, dun naman sa may anak, yung responsibilidad sa anak. Kaya naman nag-i-stay relasyon is for survival din talaga. Yeah, at the end of the day. Which is, ang LTR is may advantage talaga lagi. Babae talaga. So, ayun lang na yung kwentuhan about sa 18 to 25 na babae na napaka-predictable na. Pag namulat talaga mata nyo, yung mga bawat choices ng babae tsaka lalaki na parang kitang-kita mo na upfront bakit ganun nangyari. So, paano yun lang, peace.